Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin, bigyan ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Mahigit 1,000 bank accounts ni Congressman Edwin Garjola ipina-freeze ng Court of Appeals. Mahigit 1,000 bank accounts na umano'y konektado kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola ang ipina-freeze ng Court of Appeals matapos flagan ng Anti-Money Laundering Council ang bilyon-bilyong pisong unexplained funds. Ayon sa petisyon ng AMLC na pinaboran ng Court of Appeals, may malalaking discrepancy sa pagitan ng deklaradong financial records ni Garjola at ng aktual na galaw ng pera sa mga account na saklaw ng freeze order. Sa isang exclusive report na ipinalabas sa agenda ng Bilyonaryo News Channel, kabilang sa mga na-freeze ang 55 bank accounts sa pangalan mismo ni Garjola, 756 accounts sa Newington Builders, 325 accounts sa ang Construction and General Trading, 57 accounts sa Laurel Development Corporation. Lahat ng kumpanyang ito ay sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Garjola. Giit ng Anti-Money Laundering Council, ang antas ng inflows at outflows sa mga nasabing account ay grossly disproportionate sa lehitimong kita ng isang nakaupong kongresista. Ayon pa sa ahensya, hindi maipaliwanag ng legal na pinanggalingan ng kita ng ang laki at dalas ng mga deposito at checking dumaan sa mga account. Partikular na tinukoy ng AMLC ang Newington Builders na umano'y sadyang nagtatago ng konstruksyon. Halimbawa, noong 2023 umabot umano ng 13.5 billion ang pumasok sa mga bank accounts nito, ngunit 3.5 billion lamang ang nakasaad na benta sa audited financial statements. Isang malinaw na red flag ayon sa investigasyon. Nauna na ring naiulat na ang mga kumpanyang konektado kay Garjola ay nakakuha ng bilyong-bilyong pisong kontrata sa gobyerno matapos siyang maupo sa Kongreso. Sa loob ng 3 taon, tinatayang 30.1 billion ang proyektong mula sa DPWH, kabilang ang mga flood control projects, ang napunta umano sa 3 kumpanyang pagmamay-ari niya. Samantala, binanggit din ni dating mataas na kahoy Mayor J. Ilagan na mas malaki umano ang yaman ni Garjola kumpara sa ibang personalidad na iniugnay sa flood control projects, at itinuro ang mga mamamahaling ari-arian na sinasabing naipon niya matapos pumasok sa Kongreso. Kasama rin si Garjola sa mga pangalang isinumiti noon ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH bilang mga tinaguriang contractors na maaring humarap sa ombudsman para sa posibleng plunder. Okay. So, to me, isang magandang balita ito dahil ang dapat habulin ng gobyerno ay ang mga
contractors. Hindi pwede na sa ngayon, mga nakakulong lang si Sara Diskaya. Hindi naman si Sara Diskaya ang pinakamalaki sa mga kontraktor. Na naging sikat lang si Diskaya dahil sa mga interview nila kay Corina Sanchez, Julius Babaw at pinakitang mga yaman nila. Kailang kumpara mo dito kay Congressman Garjola sa mga balita na naririnig ko, lalo na sa Billionaire News, isa siya sa pinakamalaki na mga contractors. So ito na, mambabatas siya at the same time contractor. So ito ang dapat na ang tanong ko lang is kailan nila ito sampahan ng kaso? Bakit nauna pa ang freeze order kaysa sa kaso? So yan na po ang malaking kakulangan ng gobyernong ito sa paghabol sa mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan, dahil lumalabas mga dilis, mga malilit na isda lang ang nakasuhan nila na may naisuhan ng warrant of arrest. Ang kanilang pangako na magpapakulong sila ng big fish. Natapos na lang ang Christmas, natapos na lang ang New Year, wala pa rin. Tapos ang iba naman ang kanilang napakulong dahil big fish nga, kailang hindi naman kriminal o magnanakaw si Major General Romeo B. Puques. So medyo nakakadismaya. Sana mag double time ang ating gobyerno para maibsan na yung galit ng taong bayan. Sa ngayon, parang hindi na masyadong napapag-usapan yung flood control project na yan, napupunta na sa ibang mga usapin. Kaya sabi ni Congressman Toby Chanco, baka sobrang maligaya ngayon sina Congressman Martin Romualdez at dating Congressman Saldico, dahil hindi na sila masyadong napapag-usapan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang usako. At haron tayo mamada ko kuan. Dente. At ikunan dan. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nang bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Tungod So sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. so pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tangan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uumara gyud so mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis na na. Sige.
So nahuman na og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyok dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagba kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige, salamat po.